Today is Sunday, February 11, 2024. I-chart natin sina PHA, APX, Nickel at MBT. Tara! Unahin natin pag-aralan si PHA. Si PHA ay isa sa mga battered stock na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-recover. Makikita natin dito sa weekly time frame na downtrend pa rin si PHA dahil patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Pero there is a possibility na lower low na to. At pabuo siya ng lower high. Meaning, posibleng magbigay siya ng short-term opportunity. Kaya kung short-term trade, pwede itong i-trade. Pero small allocation lang para manageable yung risk. Actually, low risk na to kung tutuusin. Ang problema lang ay wala pa kasi siyang sign of reversal. Kaya kung long-term trader ka, hindi pa advisable pumasok sa PHA. Pero malaki yung potential na magpakita to ng sign of reversal dahil battered stock ito. Next is APX. Dito sa monthly time frame, posibleng nagkakaroon ng pullback si APX sa short-term view. So let's see kung anong magiging reaction ng price once na umabot sa pulang moving average or EMA 13. Sa long-term view, uptrend pa naman si APX. Magiging totally bearish lang tong APX pag nabasag tong area na to. Pag nabasag kasi ang area na yan, mag-create na siya ng lower low, which is a sign of downtrend. Pero syempre, as much as possible, wag na nating hayaan na umabot pa yung price dyan bago makapag-react. Ngayon naman, try natin i-compare sa market phases. Posibleng andito pa lang si APX sa reaccumulation stage. Of course, there's no guarantee na nasa reaccumulation stage si APX. Mako-confirm lang natin yan pag mababasag yung 3 pesos. Kaya it's better kung mag-observe muna tayo sa APX ngayon. Kung may hawak ka, hold mo lang muna. Kung wala ka pang hawak, mag-observe ka lang muna. Next is nickel. Dito sa weekly chart, makikita natin na basag na yung support or itong blue na line, which is not good. Nagtry siya mag-attempt bumalik sa consolidation stage, pero di kinaya at naglaro na yung price below support. Since ang price ay nagtitrade na sa below ng broken support, hindi na advisable pumasok dito. And the risk is high na. Kung valuation naman ang pag-uusapan natin, mapapansin natin dito na binabaan ni Call ang fair value niya kay nickel mula 7.70 pesos at ngayon ay 5.99 na lang. Kaya for now, in my opinion, it's better to avoid nickel muna. I don't see any buying opportunity as of the moment, since basag na yung support. Okay, next is MBT. Dito sa 3-month time frame, makikita natin na approaching sa blue na line or resistance level si MBT. So, for now, maigi kung mag-observe muna at abangan natin kung kaya bang basagin ni MBT yung blue na line. Kung valuation naman ng pag-uusapan, undervalued pa rin naman tong si MBT. If I remember, I think 81 pesos yung fair value ni Call dati. Pero ngayon nasa 87 na siya. So, I think goods yun. Pwede natin i-consider na ang risk level ay low or medium. Wala naman siya sa high risk. Pero siguro sa ngayon mas mabuti kung mag-observe muna. Posibleng magbigay rin to ng buy signal in the coming months.